habang busy ang taong bayan sa pakikinig ng mga issue na kinaharap ng ating bansa ngayon. ICC po, nakalusot na. Nandito na po sa Pilipinas ang ICC. Yan po ang binigyan diin ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Siya po ay nagkaroon ng post sa kanyang Facebook page at ang kanya pong sabi ay, "Uy, may bali-balita na ang presence ng ICC dito sa bansa ngayon ay at the behest of Congressman Romualdez, that he is alleged spending money to wine and dine the ICC representative and spend for their hotels, accommodation, and furnishing Garma and her ilk to them to work against the old man Duterte. If this is true, is that Romualdez doing something illegal? For one, the current national policy is that we are not under ICC jurisdiction anymore. The current president has not acceded the treaty, yet, needless to say, the Senate has not ratified any accessions to it thus far. The second, the House of Representatives has no standing in the international law. The only official who has standing in is the president, so he undermining the president. Or usurping his power, and perhaps third, if Romualdez is spending public money for his dealing with the ICC, is not the corruption? Regardless of whether or not his side and east with them are not in action suspect. Number 4, even if he is using his own money, is not the corruption of the credibility, integrity, and independence of the representatives of the ICC under the ICC rules. Yan po ang naging pahayag po ni Atty. Trixie Cruz Angeles po, ano? At ayun na nga po mga kababayan, unti-unti na pong nabubuksan at nagkakaroon po ng kasagutan. At nung nakaraan po sa naging live po ni Atty. Trixie Cruz Angeles, at tinutukan po natin yan, no? At ang kanya pong sinabi dito ay binigyan din niya dito na nandito na po talaga ang International Criminal Court sa Pilipinas at ito daw po ay nagsisimula na pong mag-imbestiga at humanap ng mga taong magsasalita against po kay Pangulong Rodrigo Duterte at napapabalita pa nga po na ito daw po ay nagsha-shopping dito sa Pilipinas at nakatira po sa magagarang hotel at may mga pa-buffet pa po at ang may sagot daw po dito ang gobyerno po ng Pilipinas. Ang tanong po, Mr. Speaker Romualdez, pera po ba ng Pilipinas, pera po ba ng taong bayan ang inyo pong ginagastos dito? Kung ang sasabihin niyo po ay hindi niyo po pera, at ito po ay pera ng taong bayan, marahil po kayo po ay magkakaroon po ng problema dito sa inyo pong mga pinagagagawa. Ang dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay pilit niyo pong ibinabaon sa pakikipaglaban po dito sa inyo pong ginagawang pakikipaglaban tungkol dito sa mga ICC. Ano po ang sabi ni Pangulong Marcos? Tayo po ay hindi na po bahagi ng International Criminal Court. Tayo po ay wala na pong kinalaman dito at hindi na po pwedeng makialam ang ICC sa usapin po ng kontra-droga ng nagdaang administrasyon. Dahil ang sinasabi po ni Pangulong Marcos, tayo naman po ay mayroong gumaganang sistemang Korte Suprema dito sa Pilipinas. Meron po tayong may batas po tayo na pwede pong maglitis kung mapatunayan mang pong nagkasala ang dating Pangulong Rodrigo dito sa Pilipinas. Marahil ang inyo pong ginagawa
ay makapagdudulot lamang po ng malaking gulo po. Ito po ay makapagdudulot lamang po ng pagkakahiwa-hiwalay at pagkakabahagi po ng bawat tao. Kung pipilitin niyo pong ganito po ang mangyayari sa Pilipinas. Ang dinadaanan pong kalbaryo, paghihirap, panggigipit na nararanasan po ng nakaraang administrasyon sa pangunguna po ni former President Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Al Bayalde, at marami pa pong taong nasasangkot dito ay kagagawan po nitong Marcos administration sa pangunguna po ni Speaker Martin Romualdez, na ngayon po ay napapabalita na sila po ang nagkakanlong ng ICC. Kung ganito po ang nangyayari at kayo po ay nakikiisa, ano na po ang mangyayari po sa paninindigan po ni Bongbong Marcos sa mga nangyayari po ngayon? Dahil siya po ay nagsalita na tayo po ay hindi na babalik at hindi na po kasapi ng International Criminal Court. Sa mga ganito pong pabago-bago pong espekulasyon po na inyo pong pinaggagawa at ginagawang panggigipit na hindi po natutugunan ang marami pong problema ng Pilipinas, sa patuloy-tuloy at paulit-ulit nyo pong mga pagkakamali na nagagawa po sa taong bayan, ang paulit-ulit nyo pong kabuktutan na mga nangyayari po sa inyong administrasyon ay hindi po nalulutas po ang mga problema laban po dito sa pakikipaglaban nyo po sa ICC. Hindi po ito ang sagot. Hindi po ang sagot ang ICC. Hindi po makakatulong ang ICC dito. Ano po ang inyong ginagawa, Mr. Speaker Martin Romualdez? Kayo po ay nakikipagsabwatan pa po. Kayo pa po ang nagkakanlong sa mga ito. Ang tanong po, gastos po ba ito ng bansang Pilipinas? Gastos po ba ito ng gobyerno ng Pilipinas? Ang pinang-shopping po, ang tinutuluyan, ang kinakain ng mga prosecutor na ito ng ICC ay galing pa po sa kaban ng bayan. Maawa naman po kayo. Itulong nyo na lang po, ibigay nyo na lang po sa mga maralita, sa mga nagkahihikaos nating mga kababayan, para unahin nyo ang mga lintik na mga ICC na yan. Hindi po ito ang makakasagot po sa problema ng ating bansa. Ang patuloy nyo pong paglapastangan, ang panggigipit po sa inyong mga kalaban sa politika ay hindi po nakakatulong po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay pagmumulan pa po ng malaking gulo sa mga darating na panahon. Tandaan mo, Speaker Martin Romualdez, hindi ka po habang buhay nandyan sa pwesto mo. Nag-aabang po ang taong bayan sa panggigipit po na ginagawa niyo at paglapastangan sa mga inyong kalaban sa politika. Magbantay po tayo mga kapatid kung ano po ang mangyayari sa issue na ito. Marahil ang taong bayan po, kung sa tingin niyo po ay magagapi niyo po ang mga Duterte, marahil ang taong bayan po ay hindi po papabor sa inyong mga pagdidesisyon na magapi po ang pamilya Duterte. Kayo po ay sukdulan na po ang ginagawa niyo pong pang-api, panggigipit, panglalapastangan at walang pagrespeto sa dati pong Pangulo ng ating bansa. Kayo po mga kababayan, ano po ang masasabi niyo po sa ginagawa po nito ni Speaker Martin Romualdez, no? Ang paulit-ulit na paglapastangan sa pamilyang Duterte, no? I-comment niyo po ang inyong mga suwestyon at pahayag po sa mga naging issue ng ating bansa. Maraming salamat po.